Umuugong na naman ang mga sirena sa Poland dahil sa isang pag-atake ng Russia. At hindi lang Poland, inatake rin ang Romania at kinailangan nilang magpalipad ng mga eroplano ng NATO. Isang drone ng Russia ang pumasok sa himpapawid ng Romania ng 10 kilometro, mga 6 na milya, at nanatili sa himpapawid ng bansang NATO ng 50 minuto. Sa kabutihang palad, pinatumba ng Romanian Air Force ang Russian drone sa kanilang himpapawid gamit ang 2 F-17. Mag-subscribe kayo sa channel. Nangyayari ito dahil sa isang simpleng dahilan. 3 araw na ang nakalipas. Nagpadala ang Russia ng 24 na drone sa Poland, ngunit hindi agad tumugon ang NATO. Lahat ng bansa sa NATO ay nagsabing sila ay labis na nababahala at nagdaos sila ng pagpupulong ayon sa Artikulo 4, pero wala namang nangyari. At malinaw ang mensahe kay Vladimir Putin. Maaari niyang ipagpatuloy ito at makakalusot siya. Nilalait ni Putin si Pangulong Trump at ang NATO sa pamamagitan ng mga regular na drone attack laban sa mga NATO na bansa. Hindi ako ang nagsasabi nito. Galing mismo ito sa Polish Foreign Minister. Pakinggan mo mismo. Sa tingin ko, panahon na para makita ni Pangulong Trump na nilalait siya ni Putin. Sa halip na tigil putukan na dapat sana'y nangyari bago ang Alaska Summit. Sa halip na seryosong usapang pangkapayapaan, patuloy si Putin sa pagpapadala ng mga drone, una sa Ukraine at ngayon sa NATO. Kaya umaasa ako na sa dulo ng prosesong ito, magkakaroon tayo ng serye ng magkakaugnay Na mga hakbang para mapagtanto ni Pangulong Putin na ang kakaibang proyektong ito ng muling pagbubuo ng Imperyong Ruso ay hindi titigil. Ngayon, syempre, ito ay isang malinaw na pag-atake. Pero ang mga drone na ito ay may pangalawang layunin na mas kapaki-pakinabang para sa Russia kaysa sa pangungutya lang sa NATO. Alam mo, dahil sa drone attack na ito, isang paliparan na tinatawag na Lubin sa silangang Poland ang isinara. At ito ay talagang napaka-kapaki-pakinabang para sa Russia. May eroplanong Amerikano na papunta mismo sa paliparan na yon. May dalang armas at bala mula Amerika para sa digmaan sa Ukraine. Dito dinadala ang tulong para sa Ukraine. At sinadya ng Russia na pali pa rin ang drone para mapaliko ang eroplano. Ngayon, syempre, sa kabuuang larawan ng mga pangyayari, hindi naman ito masyadong makakaapekto. Ang eroplano ay inilipat ng ruta papuntang Warsaw. At kapag ligtas na muling lumipad papuntang Lubin, pupunta roon ang eroplano at ililipat ang mga supply papuntang Ukraine. Pero mas malaki ang layunin ng Russia kaysa sa simpleng pag-divert ng mga eroplano. Kita mo, 3 araw na ang nakalipas mula nang inatake nila ang Poland. Ngayon inaatake na nila ang Poland at Romania. At sigurado akong ilang araw pa ay aatakehin din nila ang Lithuania. Ang layunin ng mga ataking ito ay hindi talaga para magsimula ng digmaan laban sa NATO dahil hindi kakayanin ng Russia iyon. At hindi iyon kayang gawin ng hukbong sandatahan ng Russia. 3 taon at kalahati na silang naipit sa Ukraine. Sa katunayan, mas kaunti pa ang kontrolado nilang lupa ngayon kaysa noong 2022. Bukod pa rito, hindi ito masyadong napag-uusapan dahil sa dami ng mga pangyayari. Noong Agosto, mas maraming lupa ang nawala sa Russia kaysa sa kanilang nakuha. Umuusad ang mga puwersa ng Ukraine at ang mga puwersa ng Russia ay talagang napapaurong. Ito mismo ang dahilan kung bakit regular na nagpapakawala ng drone attack at mga pag-atake mula sa himpapawid ang Russia laban sa infrastruktura ng Ukraine at mga mamamayang Ukrainian. Pinipilit nilang pahirapan ang ekonomiya ng Ukraine at pahinain ang loob ng mga Ukrainian na ipagpatuloy ang laban. Sa kasamaang palad para sa Russia, napipigilan ng United States at Ukraine na depensa sa himpapawid at anti-drone ng Ukraine ang 90-95% ng mga ipinapadala ng Russia sa Ukraine. Gabi-gabi walang palya. Kaya paano nga ba mapapataas ng Russia ang tagumpay nito sa mga pag-ataking panghimpapawid na ginagawa nila araw-araw? Kung magtagumpay ang Russia sa
estratehiyang ilihis ang NATO air defense mula Ukraine papunta sa ibang bansa, mas mapapadali nilang patayin ang mga Ukrainian sa hinaharap. Iyan ang inaasahan ng Russia na mangyari gamit ang drone attacks laban sa NATO countries. Plano ng NATO na ilipat ang air defense na para dapat sa Ukraine sa ibang bansa. At bukod pa dyan, gusto nilang pag-isipang mabuti ng bawat bansang madalasang nagbibigay ng tulong sa Ukraine bago nila ipadala ang tulong na iyon. Ngayon, kailangang magpasya ang bawat bansa kung itatago nila ang air defense para sa sarili nila. Kung magsimula ng drone invasion ang Russia, ipadadala ba nila ito sa Ukraine para maprotektahan ng Ukraine ang sarili nilang mamamayan? Kung kailangan mo pa ng ebidensya na ito, ang target ng Russia, tingnan mo ang ginawa nila kaninang umaga. Naglabas ang mga Ruso ng Iskander missile ilang kilometro lang mula sa hangganan ng Poland. Ayon sa ulat na ito, lumitaw ang missile system mismo sa isang highway sa Kaliningrad. Heto ang video niyan. Ang mga bansang Europeo na posibleng banta ng missile na inilabas ng Russia ay halos lahat ng Baltic countries tulad ng Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, at syempre, Germany, Denmark at Sweden dahil sa abot ng saklaw nito. Lahat ng mga bansang ito ay nagbigay ng malaking tulong sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop ng Russia at ngayon gusto ng Russia na itigil na nila ang paggawa nito. Ngayon syempre, kung titingnan mo ang mga channel ng Russia, hindi nila aaminin ito. Dahil tuwing aksidenteng inaatake ng Russia ang Poland, aksidenteng inaatake ang Romania, madalas nilang sabihin, pagkakamali lang iyon o hindi iyon drone ng Russia, mga Ukrainian ang umatake sa inyo. Layunin ng Russia na magpakalat ng maling impormasyon at propaganda para mawalan ng tiwala ang mga tao sa anumang balita. Ang layunin ng Russia sa pagsisinungaling ay hindi para paniwalaan mo ang panig ng Russia. Alam naman talaga nila na sobrang kabaliwan ng mga kasinungalingan nila, kaya karamihan ng tao ay hindi maniniwala dito. Ang layunin nila ay hikayatin ang mga taga-kanluran na huwag maniwala sa kahit ano. Gusto nilang isipin natin na pareho lang nagsisinungaling ang dalawang bansa, kaya huwag na lang makinig sa alinman sa kanila. Layunin ng mga Ruso ang propaganda, at iyon ang nilalabanan natin sa channel na ito. Kaya kami gumagawa ng mga video tungkol sa mga pinakabagong balita na nakikita namin at sinusubukan naming linawin ang lahat ng aming natutunan. At sinisigurado naming maintindihan ninyo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa paligid ninyo sa mundo. Ngayon, may mga leader ng Poland na lantaran ang pagtuligsa sa kasinungalingan ng Russia at nananawagan sa United States at Pangulong Trump na kumilos. Ito ang itinwit ng Polish Foreign Minister ngayong umaga lang. Ayon sa gobyerno ng Russia, aksidenteng pumasok sa himpapawid ng Poland ang drone. Ngunit iginiit ng Russian United Nations Ambassador na imposibleng makarating ang kanilang drone doon. Alin sa mga kasinungalingan ang dapat nating paniwalaan? Hindi na alam ng gobyerno at opisyal ng Russia kung ilan na ang kanilang kasinungalingan, kaya magulo na ang kanilang mga pahayag. Marami silang kasinungalingan at ang problema sa pagsisinungaling ay kailangan mo pang magsinungaling para mapanatili ang lahat. Buti na lang, mukhang gumagana na ngayon ang estratehiyang ito laban sa Russia dahil pati mga politiko dito sa Estados Unidos. Ngayon, ang leader ng Senado ay hayagang tinutuligsa ang agresyon ng Russia at sinasabing kailangan nating kumilos. Ito ang sinabi niya. Maririnig mo ito sa May. Ayon sa Foreign Minister at punong ministro ng Poland, may 9 na drone mula Belarus at Russia na lumapag o papunta sa kanilang bansa. Ito ang sinabi niya kay Brett kagabi, putol 23. Dapat ay may mga parusa tayo, pero ang nakuha natin o Alaska, simula nun gaya ng sabi mo, lalong tumindi ang pag-atake. Kaya umaasa ako na gagawin ni Pangulong Trump ang sinabi niyang maaaring gawin para matulungan ang Ukraine na manalo. Kailangan mong bigyan sila ng long-range missiles para magpatuloy ang matagumpay na kampanya laban sa mga refinery ng Russia. Anong nararamdaman mo doon? Para sa akin, naniniwala akong magandang hakbang iyon para pagbayarin ng Russia. Dahil ang tinatarget nila ay mga residential area, hindi naman talaga sila lumalaban sa mga sundalo. Tama ba? Sumasang-ayon ako.
Para sa akin, anumang makakatulong sa Ukraine na lumaban ng patas at mapilitang makipag-usap ang Russia ay maganda. Dapat nating gawin yon. Yung pagpasok nila sa himpapawid ng Poland, ibang usapan na talaga. Nasa tingin ko tumatama talaga sa pinakaugat ng pinag-uusapan natin dito. At ang totoo niyan, si Putin ay patuloy tayong susubukan at sa tingin ko, kailangan nating harapin yon. Kailangan nating tapatan ng lakas ang lakas. Isa sa paraan ay bigyan ng bala, armas at sandata na kailangan ng mga Ukrainiano. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyong kada araw sa mga creator. Bakit? Well, dahil kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views, tulad nitong isa dito ngayon. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Kung plano mong magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon para gawin ito. Araw-araw, YouTube ay nagbabayad ng milyon-milyong dolyar sa mga creator at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel mo. Madalas namin natatanggap ang mga tanong nyo sa email. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado magsimula ng sarili mong channel, pwede mong panoorin ang video na yun dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa iyong screen. Tulad ng sabi ni Senador Tun, dapat nating suportahan ang Ukraine ng lahat ng kailangan nito para mapaurong ang Russia at matapos ang digmaan. Pwede rin tayong magtatag ng no-fly zone sa kanlurang Ukraine. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan natin ang mga mamamayan ng Ukraine at NATO, kabilang ang sa Poland, Romania at Lithuania. Sabi ng Russia, tinatarget nila ang kanlurang Ukraine pero nalilihis ang mga drone at napupunta sa NATO territory. Maaaring magpatupad ng no-fly zone sa buong kanlurang Ukraine. Sa ganong paraan, wala nang option ang Russia na gumawa ng mga aksidenteng pagkakamali na madalas sinasabi ni Putin na ginagawa ng Russia. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang mensaheng gustong iparating ng Russia. Ganun ba sila ka-inkompetente sa militar nila na halos araw-araw silang nagkakamali o sila ba ang may pangalawang pinakamalakas at pinakamalaking militar sa buong mundo? 3 taon at kalahati nang naipit sa Ukraine. Kaunting teritoryo lang ang sakop at milyon-milyon ang nawawala sa mga nasawi. Kamakailan lang, nakausap ko mismo ang pinakamagaling na chess player sa lahat ng panahon, si Garry Kasparov, na kilalang kritiko at tumutuligsa sa rehimen ni Putin. Mamamayan siya ng Soviet Union at alam niya ang mga plano ni Putin. Binabalik niya ang malupit na rehimen ng Soviet Union at ginagawa ang lahat para hadlangan ito mula noon. Panauhin namin siya sa podcast at sinabi niyang gustong palalain ni Putin ang digmaan. Kaya pakinggan natin ang clip. At sa tingin mo ba, mas tumataas ang posibilidad na subukan ng Russia na lalo pang palalain ang sitwasyon sa hinaharap laban sa mga bansa ng NATO? Oo, puro palala lang ng sitwasyon ang ginagawa ni Putin. Kaya simula pa noon sinasabi ko na ito. Hindi tanong kung mangyayari ito kundi kung kailan. Mahalagang maintindihan natin na ang Russia ngayon ay parang dambuhalang kampo ng digmaan. Kahit ano pa ang marinig mo mula sa Oval Office, White House o ilang miyembro ng Kongreso na sinusubukang pagtakpan si Trump at bigyan siya ng benepisyo ng pagdududa o mula sa ilang mga pro-Putin na politiko, sa Europa ang digmaan lang at inuulit ko ang tanging makina ng kapangyarihan ni Putin. Hindi na kailangang sabihin ang buong lipunang Ruso, hindi lang ang ekonomiya. At kung titingnan mo ang bawat bahagi ng politika, digmaan ito, digmaan sa ekonomiya, digmaan sa propaganda. Nagsisimula ito sa kindergarten, tinuturuan agad ang mga batang 6 o 7 taong gulang na kamuhian ang mga Ukranyano. Ibinebenta nila ang kwento ng digmaan laban sa malayang mundo. Hindi lang ito tungkol sa Ukraine, ayon sa propaganda ng Russia. At muli, hindi ko sinasabi ito, sila mismo ang nagsasabi, isinasalin ko lang ito. The Ukraine ay isang papet ng mundo at ang Russia ay nakikipaglaban sa mundo dahil gusto ng mundo na sakupin ang Russia. Ito ay digmaan laban sa malayang mundo. And dahil si Putin ay nakakuha na alam mo na ito ngayon ng opisyal na suporta mula sa Beijing. Kaya tinitingnan niya ang digmaang ito bilang talim ng pagsisikap ng hindi demokratikong mundo, ng mundo ng paniniil laban sa
Hindi siya pwedeng huminto. Alam mo, may higit 1 milyong taong lumalaban sa Ukraine sa mundo ng kalayaan. Karamihan sa kanila ay paranoid. Alam mo, mga mamamatay tao lang. Kaya ito, nawala na sa kanila. Alam mo, ang anumang pakiramdam ng normal na buhay. Hindi niya sila kayang tustusan. Bumalik sa Rusya, imposible iyon. Kaya kapag naririnig mo ang mga ingay na parang alam mo kung ang dating presidente niya at anino ni Putin, Vita Medvedev, palagi niyang sinasabi ang pag-atake sa Finland, pag-atake sa Poland. Sinasabi ng mga tao na lasing siya. Oo, pero kahit lasing siya, malamang ay ikinukwento lang niya ang mga nasa isip ng kanyang amo. At ang mga regular na usapan sa Russian television tungkol sa pagpapanumbalik ng imperyo ng Russia at impluensya ng Russia sa Europa, paulit-ulit ito araw-araw. Kaya nga kapag tiningnan mo ang bawat bahagi ng lipunang Ruso, bawat struktural na elemento mula sa tuktok ng oligarkya hanggang sa mga kindergarten, tungkol lahat ito sa digmaan. Ang digmaan ay parang virus na kumalat sa bawat bahagi ng katawan ng politika ng Russia. At kaya nga ang mga inaasahan na baka makahanap ka ng paraan para magkompromiso, hindi, walang kompromiso. Kailangan ni Putin ng tagumpay pero kahit makuha niya lahat ng gusto niya ngayon, magpapatuloy pa rin siya. Dahil muli, ginawa niyang digmaan ang tanging dahilan ng kanyang buhay sa Europa.